Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Let's sing. Oh, come to the altar. Our Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Let's sing. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Thank you, Jesus, for the forgiveness. Yes, Lord. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. So today is October 10 and today is the second day of our prayer and fasting. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Ama naming makapangyarihan, we worship you, we glorify your name. Lord, thank you for this day. Thank you for another chance to really get to know you, to get to listen to your word, to be able to know how to live like you, Jesus. Samahan mo po kami, provide us your Holy Spirit, provide us wisdom, so that we may be able to understand what you want to reveal to us today. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Basahin po natin ang Luke chapter 6, but I would like to focus on verses 43 to 45. Simulan po natin. No good tree bears bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. Each tree is recognized by its own fruit. People do not pick figs from thorn bushes or grapes from briars. The good man brings good things out of the good stored up in his heart, and the evil man brings evil things out of the evil
stored up in his heart. For out of the overflow of his heart, his mouth speaks. Babasahin ko po ngayon sa Tagalog, sa ang salita ng Diyos version ng Bible. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama, at ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Ang bawat puno ay nakikilala sa bunga nito. Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng igos o ubas. Ganon din naman ang tao. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang puso niya. Ngunit, ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, iyon din ang lumalabas sa kanyang bibig. Sino po sa inyo ang mahilig manood ng teleserye or ng pelikulang Filipino? Yan. So normally po kasi sa mga napapanood natin na local films and TV shows, stereotypical po yung mga karakter, di ba? So malalaman mo agad kung sino yung bida at saka yung kontrabida. Kapag bida, syempre, stereotypically nga, siya yung gumagawa ng mabuti, siya yung mabait. At the same time, kapag kontrabida, alam mo agad na siya yun dahil nga siya yung masama yung ugali, may ginagawang hindi maganda, nagpaplano ng hindi maganda laban doon sa bida. Yan. So, napaka-stereotypical. Ibig sabihin, alam na natin kung sino yung bida at kontrabida. Sa Bible, dito sa salitang binasa natin, may hahalin tulad natin yung bida at kontrabida sa isang puno na namumunga at hindi namumunga. Or isang punong namumunga ng mabuti at isang puno na hindi maganda yung bunga. Kapag sinabi mo kasi na ikaw ay Kristiyano or anak ng Diyos, or dineclare mo sa sarili mo na tinanggap mo si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas, you are supposed to be like the bida, di ba, ng kwento. Ikaw dapat ang bida ng kwento ng buhay mo. Dahil you have to bear good fruit. Dapat makita sa'yo na ikaw ay nagre-reflect kay ng imahe ng ating Panginoong Jesucristo. People should see that you are an imitation of Christ. At the same time, bilang miyembro ng RCMI, dapat makita sa iyo yung core values. You should soul win, you should honor God, you should imitate Christ, you should nobly serve, at the same time, empower others. So kasi, ang isang punong mabunga ay talagang dapat naman naka-align doon sa source niya. Di ba? Kumbaga, kung mayabong yung puno, ibig sabihin, maayos siya. So, nagpo-produce din siya ng magandang mga putas o bunga. So, kung tayo ay, yun nga, nagdideklara tayo na tayo ay Kristiyano. So, dapat, makikita talaga sa atin yung Christ-likeness. Amen po ba? So, ano ba yung paraan para makita nga sa atin to? Bukod doon sa sinabi ko kanina na we should bear we should manifest yung mga core values ng ating church. So, dapat makita rin sa ating full surrender and obedience to the Word of God. Kailangan alam natin yung salita ng Panginoon. We should have full knowledge and awareness of what the Bible says and what God's will for us is. Nang sa gayon, we could fully surrender to what God requires us to do. And we could fully obey His will. At the same time, kailangan din makita sa atin yung freedom from sin. So dapat natalikuran na natin yung hindi magandang buhay. Wala na tayong sinasabing hindi maganda. Yung tipong slip of the tongue man, maganda pa rin yung lumalabas sa bibig natin. Hindi yung bigla ka nalang mapapamura. Diba? Or, natetesting kasi minsan yan sa mga tight situations. Tulad halimbawa na meron biglang nangyaring hindi maganda, meron kang taong nakasalamuhan na ayaw mo. May times na kung hindi tayo Kristiyano at
hindi natin nabibear yung image ni Christ, baka bigla na tayong magbitiw ng hindi magandang salita o makagawa ng hindi magandang action, baka hindi natin mapigilan yung sarili natin magbuhos ng galit, di ba? Hindi, hindi yon imposible. Okay? So, pag Kristiyano, dapat talagang iniiwasan na natin yon. We have to stay away from sin. Hindi na dapat makikita sa atin yung lumang buhay natin. Diba? At the same time, you have to manifest the fruits of the Holy Spirit. We should bear love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and even self-control. Dapat talagang pag nakita tayo ng ibang tao, masasabi nila na, Kristiyano ka pala. Kasi halata sa'yo. Naalala ko nga ako nagigilty ako dito kasi there was one time, may nakausap akong estudyante. Siguro tingin niya sa akin kasi ay masyadong terror na teacher, sobrang stricto. Kaya nung sinabi ko sa kanya na, nag-church ako sa RCMI, sabi niya sa akin, ay sir, Kristiyano pala kayo, hindi halata. So mula nun, para akong nabuhusan ng malamig na tubig, na napag-isip-isip ko, hindi ko pala na ipapakita yung dapat na ipinapakita ng isang Kristiyano. Yun nga, am I not bearing fruit? Am I not imitating Christ? So siguro nung panahon na yun, ang sagot na malinaw, hindi. Kaya ngayon, I realized na kailangan talagang magrepent ako para mawaksi na talaga yung mga hindi magandang ugali na probably nakikita sa akin ng ibang tao. At the same time, talagang pinapanalangin ko sa ating Panginoon that He would constantly guide me so that I could do the right action all the time. So tayo mga kapatid, ganun din tayo, dapat meron tayong clear direction coming from the Holy Spirit na ito ang gusto niyang mangyari sa buhay natin, ito ang gusto niyang landas na tahakin natin. So dapat, we always should bear and manifest good fruit. So ngayon po, mananalangin tayo. Ipanalangin natin unang-una na matutunan din natin i-examine yung ating mga sarili. Ano ba yung lumalabas sa bibig natin? Ano ba yung kadalasang naiisip natin? Ano ba yung ikinikilos natin? Pwede kasi na sa harap ng tao, maganda yung pinapakita natin. But sometimes, sin can blind us Diba? Minsan, yes, maganda nga yung pinapakita mo para lang makita ng iba. Pero, pagbabalat kayo kasi yun. So, ang dapat, kung ano yung nasa isip, nasa puso, at nasa kilos, nagja-jive. Dapat, everything is for the good. And everything is aligned with what God wants us to become. So, i-examine natin yung sarili natin kung nandun nga ba yung alignment ng ating isip, puso, at kilos. And, i-examine din natin or analyze how we react to certain situations, especially those that are unguarded, yung mga unguarded moments, mga biglaan. Yan. Kapag ganung biglaan, narinig mo na ba yung sarili mo? Kung paano ka magsalita? Nakita mo na ba yung sarili mo kung paano ka mag-react? Nakita mo na ba yung sarili mo kung paano ka kumilos during those unguarded moments? Kasi doon talaga matitest yung pagiging Kristiyano natin. So let's pray for that, na upon self-examination, the Holy Spirit would reveal to us the truth, that what we are doing, if it's really aligned or not. So if everything we do is aligned with God's will, then that's good. Hindi po ba? Pero kung hindi man, let's pray that we would have that humility to accept na kailangan nating magbago, na kailangan nating makinig sa sinasabi ng Banal na Espiritu, na kailangan nating sumunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon in order for us to become
like Christ. So manalangin po muna tayo. Hallelujah. Lord, maraming salamat po. Ako personally, because I realized na marami akong kailangang baguhin sa aking sarili in order to become Christ-like. And Lord God, right now, with all the brethren viewing right now, dalangin ko ang iyong banal na spirito na gabayan kami para patuloy naming ma-examine ang aming mga sarili. Kung meron pa ba kaming mga bagay na iniisip, ikinikilos, sinasabi na hindi ka lugod-lugod sa iyo. Kung meron man, Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, patawarin mo po kami sa aming mga hindi magandang gawin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy na maging katulad mo, patuloy na maging kawangis mo. Tulungan mo kami, Lord God, na maging Christ-like. Tulungan mo kami, Panginoon, na laging makita ng iba sa amin yung fruits of the Holy Spirit like love, joy, peace, patience, goodness, gentleness, and even self-control. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na laging matutunan na mag-seek ng iyong salita para malaman namin kung ano yung ninanais mo para sa aming buhay, kung ano pa yung plano mo sa aming buhay, Panginoon. Tulungan mo rin kami na mas mapalalim ang aming pananampalataya sa iyo, mapalalim ang aming prayer life, Lord God, so that we would continue to be able to communicate with you, nang sa gayon, ang relasyon namin sa iyo, tunay na, Lord God, na talagang may enhance, magiging sanggandiki tayo, Panginoon, nang sa gayon, mas magiging kawangis mo kami. Maraming salamat po, in Jesus' name we pray. Ngayon naman po, ay panalangin din natin na hindi lang yung sa sarili natin yung pagbabago na makita sa atin, kundi magkaroon din tayo ng opportunity na maka-impluwensya naman ng ibang tao. Kasi maganda na if we bear good fruit, it's not just for ourselves, but let's bear fruit in terms of becoming a good influence to different people. Lalo kung leader ka, lalo kung ikaw ay may hawak ng LPAT, lalo kung ikaw ay merong mga taong nakakasalamuha that gives you the opportunity to share God's Word. I believe na good fruits could also be seen through those people and those people's lives that have been changed through us by the power of the Holy Spirit. Yan. So ipanalangin natin, unang-una, na magkaroon tayo ng opportunity na tunay nga na maka-impluwensya pa sa mga taong ito. Pwedeng mga kamag-anak natin, kasama natin sa school, kasama natin sa trabaho, or even mga nakakasalamuha lang natin, baka nakakabanggaan lang natin sa kalye, di ba? That they would be able to see the reflection of Christ in us, which is really good. Kaya, it gives us the opportunity na talagang makapag-share sa kanila. So let's pray for that chance to happen all the time. At nang sa gayon, let's pray na sa pamamagitan natin, na gamitin tayo ng Panginoon, na talagang itong mga taong ma-influensyahan natin, lalago din sa pananampalataya, lalago din sa kanilang spiritual walk in life, at tunay nga, together, we could win souls, we could soul win, we could honor Christ together, we could imitate Christ together, we could nobly serve, di ba? At the same time, empower more people so that they could also in turn share to others what we have learned personally, what we have gained, what we have received from Christ personally. So panalangin natin na talagang bukod sa mabago yung ating sarili at mabago yung ibang tao sa pamamagitan natin, kailangan talaga panalangin din natin ang ating church, ang ating RCMI, na bawat isa ay matanim sa isip at sa puso yung ganitong purpose, that everybody has to also win souls for Christ as a mandate of Christ
na kailangan makilala ng bawat isang tao sa buong mundo ang salita ng Panginoon, and at the same time, we become living witnesses to His goodness. And that is for His glory. Amen po ba? So tayo ay manalangin. Hallelujah! Salamat po, Lord God, dahil alam namin that you have given us the ability to share your word. We know, Lord God, that it is your will na mag-share kami ng iyong salita sa lahat ng dako, lahat ng sulok ng mundo. Dalangin namin, Panginoon, na palagi mo kang bibigyan ng oportunidad na magawa ito. Alapitin mo po ang iba't ibang klase ng tao sa amin. Nang sa gayon, makita ka nila sa buhay namin. Dalangin namin, magkaroon din kami ng kumpiyansa na talagang mag-share sa kanila. At bukod doon, makita nila sa amin yun nga, na kahit hindi pa kami magsalita, sa pamumuhay pa lang namin, Lord God, nare-reflect ka na namin. And we pray for a lot of souls to be won over with that kind of method. Dalangin namin, Panginoon, na magdomino din ito, na yung pagmamahal namin sa iyo, matransfer namin sa ibang tao at matransfer din nila sa ibang tao. Nang sa gayon, maramdaman nila kung gaano mo lahat kami ay pinagpapala, kung gaano kakabuti sa bawat isa sa amin, kung paano mo binago ang buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po. Tunay nga na wala kang katulad, na gusto mo, Panginoon, sa amin ay makilala ka namin para tunay nga mabago ang aming buhay. Nagpapasalamat kami, Lord God. At sa umagang ito muli, gabayan mo po ang bawat isa sa pagpapatuloy ng kanilang prayer and fasting, Lord. Provide them the physical strength, the mental alertness, the spiritual awakening, emotional stability, Panginoon. And let these last throughout the day, Panginoon. And all throughout their lifestyle. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.